Sa pagkakataong ito tayo po ay alamin natin, pulsuhan po natin ang nararamdaman. Talaga bang matindi, no? Ewan ko lang kung papasada pa ba? Ang bati natin dyan eh. Morning! Ha? Morning, wala lang good. Tingnan natin sa kanya. Tanong natin kung good ba. Morning niya. Nasa kabilang linya din ng ating pong komunikasyon ang grupong Pasang Mazda sa katauhan po ng kanilang pong Pangulo na si Roberto Kaobet Martin. Morning na lang pala. Morning, Kaobet. Kamusta na? Oh, yung mga ganyang tawa, kinakabahan ako eh. Kaobet, morning. Alam mo, John at saka Drew, nakakalungkot tong umagan ko. Talagang gusto kong sabihin magandang umaga sa ating mga kababayan, pero napakasama ng umagan to sa ating lahat, lalo na sa anay ng transportasyon. Sapagkat alam mo, kaibigan John and Drew, sa kasaysayan ko sa transportasyon, 55 years old na ako dito na Motiambo ko. Ngayon lang po itong big time price increase na ito nangyari sa akin ng transportasyon. Kanya nga't nalulungkot ako sapagkat napakabigat. Ang kinikita ngayon kung sa kwentado natin ng 17, nasa almost 70 pesos na per liter ang presyo ng diesel. At ganyan po, yung kinukwento kong 70 pesos, usually, regular na bumibiyahe ang mga jeep natin, nagkukonsumo ng 30 pesos. Isipin nyo, 70 pesos ang itinaas. That is 2,300 pesos na po yan. Wala nang kita nun. 2,100 pesos. Diyan na po napupunta sa Purudo. Pero, namin. kanina nga, Kaobet, may mga nakasabay ako, pero ang hinaing nila, Ayaw ng mamasada. ayaw ng pangkakain na lang daw nila. Diba? Bibili na lang. Kumbaga, itong araw lang na ito, pass muna sila. Pass muna. Diba? So, ipangkakain na lang nila. Yun ang problema kasi, sobrang laki. Tapos, meron pang kasunod bukas. Hanggang Tatlong Huwebes. araw. Tatlong araw ito. Pero Kaobet, opo, pero linawin ko lang kasi may nagtatalo kami nung ilang mga kakilala na hindi lang naman ngayon nangyari itong ganito kataas. Nangyari din ito nung din sa Kuwait ba or something. Sa Iraq. Iraq ba yun? Iraq. Na umabot yata ng 90 pesos. Pero, hindi ba may compare doon, Kaobet, yung nangyayari ngayon? Well, tayo po yung mga pangyayari nakatapos pa yung nakaraan at nagtulong-tulong din po tayo. Pero talagang sabi ko nga, ito yung pangalawang pagkakataon, nabanggit ko na rin na talagang napakabigat na ito. Yung binabanggit ni ating kaibigan si Drew kanina na halos iba hindi na para. Kami naman po iba ang sistema namin ginawa, kaibigan John and Drew. Sapagkat may mga ruta kami na talagang yung halimbawa may 35 units sa bigahe, hinati na lang po namin yan. Nakiusap ako sapagkat we have commitment to our passengers na hindi ko natin dapat i-abandona ang ruta sapagkat ito'y nakapulog sa aming CPC. So sa paghahati na yan, 15 ngayon, bukas ay 15, para kahit paano kumita. Sapagkat yung pong 30 papasada, malaki wala. Kung kalahat 50%, makatutulong po rin yan kahit pang kikita pa rin. Abet, Yes, na, linawin ko lang So sa 30 halimbawa sa isang ruta, 30 babiyahe, sa ngayon hahatiin nyo muna, 15 lang. Tama po. Alright. Tama po yan. Sapagkat kaya po namin nahatiin dahil nga po sa itinaas at nang kumita ng maayos. Kasi kikita pa rin mo yan kahit paano. Manipis na ang kikitain. Pero yun nga po, yung commitment namin na hindi namin dapat i-abandon ang ruta, bawal po yan. At matulungan po natin ang ating mga paseros. Ganyan po ang Pasang Mazda members. Kaming mga angkasipan ko para yung pagsiservisyo sa ating manakay maituloy po namin. Kami po'y gumagawa ng paraan sapagkat kailangan yakapin natin ng problema. Ito po yung problema ng tibos naman po ng biglaang year ng Iran at ng Israel. Kanya ho bigla tayo magkaganito pagkat alam po natin na sila na manggagaling ang supply ng ating mga petrolyo. Kaobet, kayo po ba'y nakipag-usap na sa iba pang mga grupo ng transportasyon? Kasi I understand, mukhang isang may nag-aalboroto na imbis na gumawa ng tamang diskarte, dadalin sa lansangan bilang kilos protesta itong nangyayaring ito. Kaobet. Transport strike. Alam mo, kaibigan John, Drew, hindi na uso yung mga sa panahon ng krisis na ganito.
sa akin po, bilang sa karanasan, 45 taon na ako sa transportasyon, kailangan magtulong-tulong na ho tayo mga kapwa natin Pilipino. Po. Sapagkat kung tayo po ay gagawa pa ng mga marasdak, bang hindi mo ikabubuti ng ating bayan, mga kababayan natin, itigil na po natin yan. Yung mga destructive leader na ganyan, kaibigan John and Drew, hindi na dapat pasukan pa yung mga ganitong sistema, kundi humanap ng mga pamaraan at bigyan ng tulong ang ating manlalakay sapagkat inuulit ko, may commitment tayo dyan eh. Hindi ho natin sila pwedeng pabayaan. Talagang itong nangyaring pagtaas nito, alam po natin ang dahilan. Pero kanya po ako'y nananawagan sa ating gobyerno, ano po bang ayuda ang bibigay bukod sa fuel subsidy? Yan. Yung po bang aming pamasahing piso kailan po niyo ibibigay? Pagkat talagang kailangan na po namin na yan. Bet. Oo, provisional, tama ba? Tama po. Opo, pag-uusapan nyo ba yan today, LTFRB? Meron ba kayong meeting? Well, Kasi last Tama option po ang binabanggit eh. May sinasabi si Asik Vigor na Last option daw yan. option daw itong Provisional. provisional fare increase. tama po yan, kaibigan Drew, kaibigan John. At ito nga, after our interview, mag-prepare na ako. So, pupunta po ako maga sa sa tanggapan natin kay Galangalan na chairman ng LTFRB, Atty. Vigor. At siguro si Mr. Boy Bargos ng Altabay, I also invited him to attend the meeting and may bus upang matalakay namin sa ating chairman ang mga bagay na ito. At kung maaari, kaibigan John and Drew, Opo. sana ay magkondingo ng pagkakataong mako sa mga ating kalihim sapagkat ito talaga ito isa sa pinakamagdagok na napakabigat sa aming alay. At kailangan po ang pamahalaan ay tumugon, gumawa ng mga pamaraan upang makatulong pa sa aming mga... Piso ba o 2 piso ka, Obet? Actually, Drew, 2 piso lang yung aming hinihirit na yan noong mababa pa, noong last 2 weeks, piso. Pero itong biglaan nito, kung ma-approve mo po ang piso, halimbawa po nakapagka-prepare kami ng mga 300 passengers, 300 pesos lang po yan. Pero iyon po yung sa fix namin hiningi na piso, malayo, malapit. Pero siguro unang inyong istasyon, DWIC, ang Aliw Channel na maunawaan din na hihingi na rin po kami ngayon, if ever, na kami payagan sa piso, yung po succeeding kilometers na madagdagan na rin po kahit na mga another piso pa rin po para naman po makatulong sa amin. Kahit walang Dahil matrix ang yan, binabanggit ko, Obet? wala akong matrix na yan dahil maglalabas po ng matrix pagka ganyan. Kasi yung iba, baka samantalahin naman, Obet, magkaiba-iba yung singilan. Tama po yan. Kailangan may fair matrix na po yan para naman po hindi po magkaroon ng kalituhan at away ng ating mga pasayeros, kaibigan John. Sa ngayon ba, okay pa kayo sa initial na mga nagiging hakbang ng pamahalaan? Kaya pa Obet? ba? Kaya pa ba? Ako rin tumatawang masamaan doon. Yung mga ganyan tao ni Obet, kinikilabutan ako dyan. Kung hindi biglang ganito taas, nakakaya po namin yan. Pero itong 17, 20 pesos, napakabigat na po yan. Sorry, ramdam. Ramdam ka, Obet, nanunuot Damang-dama ho Umaabot namin yan. hanggang buto Pero yung sa ka-Obet, kasi di ba last time nag-uusap tayo, yung fuel subsidy na pinag-uusapan natin, magkano yun? 3,000 yun. Tama ba, Obet? Sa modern Depende. po, kaibigan Drew is 10,000. Sa Okay, modern. traditional, 6,500. Pero kung ganun pa rin ang ibibigay, sa tingin nyo, ka-Obet, tumatawa Kaya naman si yung mga Ka-Obet. tawang parang si Romy Diaz na tawa mo, Obet ha? Ang laki ng itinaas eh. Baka ilang araw lang Drew, araw lang yan. palagay ko yan ano lang yan, mga 10 araw lang yung mga yung fuel subsidy, 10,000 na yan. Kanya nga sabi ko nga, kung ano pa bang ayuda ang pwede nating mako sa ating pamahalaan. Kailangan suportahan nila ang hanay ng transportasyon sapagkat yung pong sa kwentada ko, ako po hindi na magaling na ekonomista pero sa listahan at balutan ng tuyo ako nagkukwenta. Pa nga nasa 600 pesos po ang mga nawawala sa driver sa ngayon. Wow. Doon po sa pagtataas na. Yan po yan sa maghapong biyahe, Obet, 600? Opo, tama po yan. Yung
estado ko niyan, kaibigan Drew and kaibigan John, sa Aray. 30 liters consumption, Mhm. sa 70 pesos, ito, ang napakalaki na ho yan, 2,100 na po yan ang konsumo Sa crudo lang namin. mapupunta yan. Sa crudo lang po napupunta. Kanya, sabi ko nga, bukod doon sa fuel subsidy pinagtaas na pinag-uusapan natin, 10 days lang po yan, yung 10,000 sa modern jeep ubos. Yung pamasahe, babalik ko yung piso, 300 na ang iyong night ferry ngayon, that is 300 pesos. Makatutulong pa rin ho sa amin yan upang hindi lamang tumigil sa pagpasada ang ating mga kasamaan sa ano po rin at sugar. Alright. May karagdagan ka pa bang panawagan, Kaobet? Baka meron ka pang Well, yung Pati sa mga kahanay mo? Oh, lalo yung mga Siguro nagsusuling po. na tapyasan ng excise tax sa langis na matagal yun ang panawa. Actually, ilang Oil deregulation law pa. oil dereg, pati yung oil dereg. Yan pong excise tax talagang dapat siguro mabigyan agad ng immediate na kapangyarihan ng ating Pangulo upang matapisan malang bigyan sa excise tax na yan sapagkat ang excise tax po 10 pesos sa gasolina, 6 pesos po sa aming diesel. Kanya magkakaroon at magkakaroon ng emergency power ng ating Pangulong PBBM na nabibigay ng Kongreso sa lalong madaling panahon po pagkat kailangan na po natin yan. At aside, kaibigan Drew and kaibigan Apo. John, yung oil deregulations, basura na yan. Oo nga. Wala na akong nagsusulong na Taling-tali yung kamay nila eh. dyan. Aminado Sapagkat, naman DOE, di ba? Tingnan niyo yan, any given time, pwedeng magtaas kung deregulated ang, ewan ko yung batas na yan kung bakit sino ang nag-sponsor. Kaya yan. nga, yun ang There is no consultation. Yun, There was no nagtataka rin kami, consultation among Kaobet, us, di ba? transport Yung, leader. yung lumang stock, nagtaas sila, di ba? Pero ang May nagpapaliwanag niyan which is legit naman. Kaya lang hindi ko maalala kung paano yung paliwanag Anyway, talagang ganun tali ang kamay nila dahil Wala, may batas. So, magtulungan na lang tayo, Kaobet. Pero ulitin ko lang ang banggit mo, 55 years ka na sa anong yan? Opo. So, ibig sabihin, Transportasyon. nagliligawan pa lang mga magulang ko, nasa lansangan ka na. Kaibigan dyan. Inabot na kita sa lansangan Di ba? Okay po, padalas tayo magkita rin dyan. Di ba? Pag kami mga kilos protest Itim pa tayo. yata buhok niya, itim pa. Doon sa picture ko sa inyo, nakita mo, namuti na ang buhok mo. Na-interview mo ako, Anyway, itim pa ang buhok ko. po. Natatawa lang namin at pinagagaan Kaobet dahil ramdam din po namin ang paghihirap lahat ninyo. tayo apektado, Lahat tayo. Tagos ang Ayun gambo nga, to Kanya, being all of us are affected by this price increase, siguro tayo magtulong-tulong mga Apo. kapwa Pilipino. Hindi na ho panahon yun tayo pa'y gumawa ng mga aksyon na hindi nagiging maganda ang resulta sa sambayanan, Tama. hindi nagiging maganda ang resulta sa ating mga kapwa chopper at operator. Kundi mag-isip tayo ng mga pamaraang makabubuti sapagkat ito pong mangyayaring ito hindi ho natin kagustuhan. Tama. At hindi natin kontrolado yan. Kasi hindi naman din tayo nagpo-produce ng langis. Alright? Importer lang tayo. Isang hinit na lang with your indulgence sa Kuyang Drew. Kaobet, if ever matuloy yung aming pinaplano, Ay, oo nga pala. huling ka naming, baka fourth nominee ka. Oo. Okay lang ba? Sa Tambucho Walang Party List. Alam kong problema kasi makatutulong tayo sa bayan, taong bayan, alam kong problema. Anyway, pinapasaya lang natin Kaobet ng konti at mabigat talaga, mabigat. Una siguro, kaibigan John and Drew, hingi lang ako ng konting panahon para manawagan Go ahead. sa mga commuters through your Aliw Sige TV. po. Sa mga commuters po ngayon nanonood at sa mga nakikinig po sa radio, pangunawa po ang aming hinihingi sapagkat sa aking pananaw po, baka maibigay na rin yung aming hinihiling na piso at ito po'y talagang kailangan na namin. Wala akong ibang pagkukunan ng ating jeepney drivers sa panahon ng pagtaas ng mga presyo ng petrolyo ito. Kanya pangunawa po at kailangan tayo magsama-sama at yakapin ang problema at magtulong-tulungan po tayo. Isang magandang umaga po at pagpalain. Salamat din po, Kaobet. Salamat, Ingat po Kaobet. kayo. Good luck, good luck. Ingat luck po, po. ingat. Salamat. God bless, God Good bless. morning. Si Roberto Kaobet Martin, ang Pangulo po ng grupong Pasang Mazda.